Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, hahabol ko 'to 'no, nagva-viral kasi itong dalawang, pag-uusapan natin. Unahin natin itong ano, itong yung sa kasi hindi ko puwede reactan yun, eh, marami nagpasa sa'kin lalo na kahapon. Tandaan niyo 'no, 'pag mga video na yung mararahas, yung violence, yung mga suntukan, mga saksakan, barilan, hindi ko kasi puwedeng i-react. Ngayon, pagka in-upload na yan sa news, yung news kasi gumagawa na ng paraan para i-censor yung, yung mga pangyayari doon. Kaya pwede na. Ha? So, abangan. Tsaka maganda kasi sa news, may detalye na yung ano eh, yung istorya. Unlike yung mapapanood natin, hindi pa siya ano, puro speculations lang kasi gagawin natin doon. Ito, at least kahit paano, may official na pahayag na. Anyway, i-play na natin. Wait lang ha. Akala ko kasi nung una, luma na to. Bago lang pala to. Kasi di ba parang may ganyan din na nangyari na yung sinaksak nangangatok sa mga bayo humihingi ng tulong. I think last month yata yun. Bago pala yata to. Patay ang isang motorcycle taxi rider matapos saksakin ng ice pick at nakawan pa ng kanyang pasahero sa Caloocan. Naaresto naman ang suspect at sinabing hindi niya intensyong patayin ang biktima. Hindi intention, may dala-dala ka ice pick. Ano ba kuya? Tinan mo, no? Maraming mga ganyan na nagsisisi kasi nahuli na. Pero pag hindi mo nahuli, ah, ano lang sila, alam mo yun, cool lang. May unang balita si Gabriel Gonzalez. Hindi po namin siya mapapatawan. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya ang ginawa niya? Wala siyang kalaban-laban. Naghihinagpis ang pamilya ng 46 anyos na motor taxi rider na nasawi sa Caloocan nitong Martes ng madaling araw. Ang biktima, pinagsasaksak ng kanyang pasahero gamit ang ice pick. Dakong 1:30 na madaling araw. Ito yung masakit no? Wala man lang negotiation na nangyari. Yung para bang, ibigay mo sa akin ang motor mo, kung hindi, sasaksakin kita. Kaya ka-bullshitan yung sinasabi ng suspect eh. Na wala daw siyang intention patayin. Hindi pa nga kayo nag-uusap Ayon dito sa video, pero ipopost ko sa may bandang nangyari. Kasi mayayari tayo nun eh. hindi pwede sa YouTube eh. Tinan mo doon sa CCTV Sak ng kanyang pasahero gamit ang ice pick. Dakong 1:30 pagkababa niya. na madaling araw nitong Martes, ibinaba ng motor taxi rider ang kanyang pasahero sa Talangka, Ali sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Walang ano-ano'y Di ba? Walang ano-ano'y sinaksak niya agad. Walang ano-ano'y sinaksak niya agad. Tapos sasabihin mo, hindi mo intention na patayin. Ano ba? Ginagawang tanga yung ano yung mga tao eh. Siyempre, wala ka ng intention yan kasi ano napatay mo na eh. I-cover ko muna ha kasi baka mamaya bayari tayo ni YouTube. Sasaksak ng pasahero ang rider sa kanyang tagiliran. Nagsisigaw ang rider habang inuundayan siya ng saksak. Nakawala at nakatakbo palayo ang biktima. May dalawang nagiinuman na nakasaksi sa pangyayari. Sinubukan nilang tulungan ang rider pero pinagbantaan umano sila ng lalaking nanaksak. May narinig po kami umaray. Pagkasaksak po sa tagiliran, pinatayo ko po ito. Sabi ko, pre, tignan mo yun kung ano yung nangyari. Kasi po naalarma po kami, umaray may dumaan lang pong motor Pagkaano niya ng motor, pagkabagsak niya, yung biktima, tumakbo na. Ako na natira doon na para harangan siya o sakali para nahabulin namin. Kaso, yung rider, sabi sa akin na babariling kita. Sabi ko, sige, putok mo. Tapos biglang, paano na siya? Huwag yung gagawin yun ha. Hindi siya worth it. And I know no, may
may mabuti siyang hangarin na makatulong. Pero, syempre, isipin mo din yung pamilya mo. Ha? Wag niyong gagawin yung kahit kailan. Yung i-challenge nyo na, sige, iputok mo. Kasi mahirap naman eh. Tama na yung isang magbubuwis ng buhay. Ha? Yes, naiintindihan ko yung kagustuhan mong tumulong. Pero, isipin mo din yung, yung pamilya mo. Sumakay manobra na sa motor. Mabilis na pagpatakbo. Tinangay ng sospek ang motorsiklo ng biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay kalaunan. Ilang oras mula na mangyari ang krimen sa Caloocan, Ano naman? muling umatake ang sospek sa Malabon. Ayon sa pulis, hinablot ng sospek ang cellphone ng isang lalaki sa barangay Longos habang naglalakad. Ang cellphone, nagkakahalaga umano ng 7,000 pesos. Sinubukang tumakas ng sospek pero naabutan siya ng ilang residente at binugbog. Nandun Ba't mo kailangan burahin yung muka? Parang, paano pag nakalabas na naman uli yan? Siyempre, naman yung sa malapit yung kapulisan natin, kaya narespondihan yung pangyayari, naabutan nila, kaya nahuli rin ng suspect. Ang 43 anyos sa sospek, modus umano ang pagnanakaw ng mga motorsiklo ng mga nasasakyang motor taxi. Usually sa mga madaling araw, gabi siya lumalakad. Kung sino yung makita niya sa daan, hino-hold up niya, tsaka kukunin yung motor. ito yung mga isa sa senaryo na na parang kung iisipin mo, parang ang bagal pagka process. Diba? Dito sa mga senaryo na to nakakaisip ka na maging evil eh. No? Parang ang bagal nito sa due process eh. So bagay, no? Wala eh, may batas kasi tayo na susundin eh. Pero kung wala, di ba? Alam mo yung dapat meron na lang tayong malaking gilingan na pagka may mga ganyang uri ng tao, ihahagis na lang doon. Wala, ano lang yun ha, sa isip ko lang yun. Kasi sometimes, no, pagka pinakulong mo, no, mag-due process pa, syempre, may chance pa na yung biktima, tatama rin na rin attendan yung hearing, 'di ba? Kasi let's say sabi mo, hindi may PAW naman no, may lawyer naman. Meron akong narinig minsan na kaso, let's say may nag-sponsor na dun sa abogado, no. Libre na abogado, pero yung abala na gagawin no, na instead na maghahanap buhay ka, may hearing pa, 'di ba? Maliban na lang siguro kung siyempre ito binawian ng buhay eh. Malamang desidido talaga yung kaanak nito na talagang pagtuunan ng pansin. Pero tandaan mo ha, katulad dong sa human trafficking ni Tito Norms. 6 kasi yung biktima. Tapos nung kalagitnaan, natira na lang ay I think 4 yata or 3. Wala rin, masyadong matagal na yun eh. 2020 pa namin kasi na yun. Tandaan mo ha, kung yung mga nakakaalam dito, yung istorya ng mga yung mga na human traffic, kasi nilik ng NBI yun eh. Yung testimonya ng mga natanggal kasi sa trabaho yun eh. Yung NBI na nag-leak ng info. Yung kung ano yung mga naranasan, pinost kasi iyon na parang sinasabi ng NBI agent na yon na ito binabayani nyo ito si Tito Norms, pero yung mga ginawa dun sa kababayan natin sa ibang bansa, biruin mo, umaga't gabi daw ginagawa silang parausan dun. Yung talaga nag-iiyakan sila dun na yung para silang mga nakakulong na biglang huhugutin na lang pagka gagamitin. Tapos
meron pang account doon na bago sila i-recruit, minumolestya na sila. Just imagine kung gaano kahayop yung ginawa sa kanila ha, na supposed to be, yung gumawa sa kanila doon, dapat hindi nila tigilan sa kaso. Pero dahil sa pangangailangan nilang mag-work, no? Dahil OFW yung iba hindi na tumuloy. Or parang hindi na pinagtutuunan ng pansin yung kaso. Kasi syempre, mas matimbang din kasi yung mag-provide ka sa pamilya mo kaysa asikasuhin mo yun. Yes, gusto natin ng justice. 'Di ba? Pero sometimes may ganun na nangyayari. Ano ba ibig ko sabihin kaya ko kinuwento yon? Kasi yung human trafficking kasi na ginawa sa kanila, kung mapapanood nyo yung accounts yung paghihirap nila doon sa Cyprus, talagang kabitay-bitay yung yung gumawa nun. Ang problema nga lang, yung iba, no, yung 6 na yon, hindi lahat yun nag-pursue. So baka kasi iniisip nyo, hindi, itutuloy yan kasi talagang pinatay yung kamag-anak nila eh. 'Di ba? Pero may mga time na mas matimbang kasi yung pagpo-provide sa pamilya kaysa attendan yung ganito. 'Di ba? Kaya pag mga ganito dapat yung confirm na no, dapat ang mga trial nito, let's say 5 days lang eh. Para may hatol na agad eh. Hindi yung tatagal pa yan, 'di ba? Ilang buwan o taon pa yung bubunuhin yan bago mahatulan. Kung kumpleto naman yung facts, di ba pwedeng mabilis ang trial? Di ba yung ganon? Di ba pwede yung ganon? Kaya lang, iba kasi yung due process dito sa Pilipinas eh. Di ba? Kailangan may sundin tayo. Kaya tuloy, kahit ako nakakaisip na pag ganyan na confirm, hindi ba pwedeng i-itcha na lang sa malaking gilingan. Tapos diretso sa palaisdaan yung mga remains. Wala eh, ganun talaga eh, no? Kasi yung mga ganitong patapon ang buhay, ano pa man gagawin mo dyan? Naniniwala pa ba kayo na may chance na magbago yan? Eh paano kung luto na ng droga ang niyan, ang utak niyan? 'Di ba, men? Bugbog sarado at iika-ikang maglakad ang sospek nang dumating sa presinto. Ayon sa pulisya, sangkot din ang sospek sa isa pang insidente ng motor napping noong July 11, kung saan tinangay niya rin ang motorsiklo ng isa pang rider pagdating sa Malabon. Paliwanag niya, hindi niya intensyong patayin ang nabook na rider sa Di eh. Bigla mo sinaksak, hindi mo intensyon. Ginagago tayo na ito eh. Pwede naman kasing halimbawa, hold upin mo, no? Ibigay mo sa akin ang motor mo. 'Di ba? Tapos pinalagan ka, although na hindi pa rin katanggap-tanggap, 'di ba? Pinalagan ka na ayaw ibigay yung motor, tapos sasaksak mo. 'Yun, bebenta yung palusot mo na hindi mo intensyon. Pero yun, men, walang ano-ano sinaksak mo eh. Caloocan. Nabigla lang po ako. Pasensya po sir, hindi naman po sinasadya. Mukhang kargado pa. Patawad po. Ang pamilya ng biktima Ay, ako. sumisigaw ng hustisya para sa kaanak. Dahil sa kanyang biglaang pagkasawi, ulila na ang kaisa-isang anak. Meron siya isang anak. 3 taon yung anak niya. Kailangan lang po namin na hustisya. Na-recover ng pulisya ang ginamit na ice pick at ang motorsiklo ng biktima. Nakakulong ang sospek sa Malabon City Police Station at Chachap-chapin yung motor na yun, maharap sa mga reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016, robbery at homicide. Ito ang unang balita. Gabriel Gonzalez, GMA News. Pag-aaksayahan nyo pa ba ng resources yan? Pero wala eh, kailangan nating sumunod sa due process eh.
Pero kung titingnan mo, sureball na yan eh, no? Siya yung gumawa nun eh. Hindi, wala eh, ganun talaga eh. May proseso kasi eh. Kaya, sometimes, no, may mga taong napipilitan na lang na street justice yung gamitin. Di ba? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.